Hmm, ano ba mas malakas gamitin sa TH12? Queen Charge Hybrid o mas Giants? Kaya tara, panoorin natin kung ano yung mas madali at malakas gamitin sa TH12. At ito na nga, ang unang contender natin, ang Queen Charge Hybrid. At ito nga yung base na subukan natin ni 3-star. Bale, pinapasok ko lang pala si Queen dito para ma-allure na yung laman ng sisi at matanggal niya na rin yung Town Hall. Tapos dito ko naman nilapag si BK para matanggal na yung mga kalat sa labas at mapatay niya yung enemy Queen. At nung umabot na kasi BK dito, sa ako naman ginamit yung ability niya na naka-earthquake boots para mabuksan na yung mga walls at makalipat si Queen sa kabila. At si Queen na nga bahala ang ubos sa mga buildings na nasa loob ng compartment na to. At dito nga, nakalimutan na naman maglapag ng balloons para malure yung mga air traps. Kaya ang nangyari, salo lahat ng mga healer yung mga air traps. Buti na lang hindi naubos. Pero dito, umabot na si BK sa paroroonan niya. Kaya ginamit ko na yung ability niya na air quick puts. At ayun na nga, nabuksan na yung mga walls. Kaya lilipat na si Queen mamaya sa kabilang compartment. At si BK dahil sa nagampanan na yung trabaho niya, pwede na siya mamaalam at sumakabilang buhay na. At dito nga, nalord na ni Queen yung laman ng sisi. Kaya dito, inantay ko lang muna mapatay niya yung dalawang puting gwardya, tsaka yung mga lobo. At nung matanggal na yung town hall, saka ko naman sinimulang ilapag yung mga minero at tsaka yung mga baboy. At ayun na nga, natanggalan ni Queen yung town hall, kaya dito nilapag ko na yung siege barracks. Para yung Pekka at tsaka mga wizards, sila naman ang magtatanggal sa mga buildings na nasa gilid. Tapos yung mga minero at tsaka yung mga baboy, kasama ng warden, sila naman bahala dito sa mga buildings na nasa loob ng mga compartment. Tapos dito, buhay pa pala si Queen at tinutukan ng kanasing del Inferno, kaya dito tinulungan ko muna ng spells para mabuhay pang dulo. At ayun na nga, nakatrace yung unang contender natin, pero sumakit yung ulo ko doon sa mga air traps. Kaya dito naman tayo sa isa ko pang account na TH12. At dito nga, gumamit ako ng 34 na kalbong troops. At dito nga, ginamit yung mga kalbong troops sa base na to. Max na pala to sa TH12, pero yung mga hero ko dito, mga low level pa. Kaya tingnan natin kung paano buhatin ng mga kalbo yung mga hero ko. Dito nga, naglapag lang muna ako ng isang kalbo para matrigger kung meron mga tae na kalagay dyan, bago ko nilapag yung flame ringer. At dito ko naman sa kabila nilapag si Tatang. Bali naka-fireball si Tatang dito. Bali ginamitan ko lang na muna ng invispell yung mga defense na mas malapit kay Tatang. At yung wizard tower na yung puntirya ko dito. Kaya ayun nga, sapul na sapul at tanggal lahat ng mga defense na nakapalibot sa kanya. Kaya sinuportahan ko na ng healer para umaba pa yung buhay ni Tatang. At dito nga, lutang na naman dahil naglapag ako ng isang kalbo para malur na yung laman ng sisi. Kaso nawala sa isip ko, may flame flinger pala ako dyan. Kaya ang nangyari, yung laman ng sisi, doon sa flame flinger pumunta. Ang plano ko sana, yung flame flinger na yung matatanggal sa single IT dito. Kaso mapapaiksi yung buhay ng flame flinger. Kaya ang ginawa ko, sinubuyan ko ng muriatic acid at naglapag ng 2 wizard para mapatay na yung laman ng sisi. At balik na dito kay Queen at saka kay Tatang. Bali naglapag lang muna ako ng ilang pirasong kalbong troops kasama ng wizard para matanggal na yung mga buildings na nasa gilid. Para yung mga ibang giants kasama ng Queen at saka BK, diretso na dito sa may eagle. Tapos ayun, okay na, pwede na matulog. At ayun na nga, naka-3-star ulit gamit yung mga kalbong troops sa TH12. Kaya kayo guys, ano sa tingin nyo mas madaling gamitin at malakas? Yung Queen Charge Hybrid ba o yung mga kalbong troops?